Magandang araw mga ka-solar. So muli nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. Ito, halos sa patapusan tayo, no? At na-set ko na rin itong tatlong inverters na to. At ito ay naka 3-phase banking na. So bago doon, bago natin sineset, no? Para malaman natin kung anong phase sequence, no? Kailangan alamin muna natin yung phase sequence ng 3-phase na existing or yung ginagamit ng client. So, kanina, pan-check it, naka-clockwise, no? Ito, papakita ko. Merong dalawang rotation, ano? Phase rotation. So, clockwise at saka counterclockwise. So, initially, nung chinek ko, ay naka-normal siya sa clockwise. So, ibig sabihin, kung naka-normal sa clockwise, dapat yung ating mga inverter na single phase ay kailangan magsisynchronize doon sa kanilang existing system na 3-phase. Pero yung kanyang phase sequence, merong phase A, B, C. So mula doon sa dulo, yun yung ginawa nating master 1, master 2 itong sa gitna, at master 3 itong sa pangatlo. Number 2, hindi naman mababago yun, no? So phase B pa rin yun at master 2. So, yun lang naman ang mahalagang settings dyan, ano? At siyempre, yung connection dito, magkakaroon din ng pagbabago yan. Depende kung gumagamit ka ng Y system o kaya Delta system. So, dito magkakaroon ng 3-phase connection yan. Pwedeng sa load side at saka sa grid side, no? Yun ang setup natin dyan. So, ipapakita ko sa inyo, no? Sana makikita ninyo mamaya pagka gumamit na ako ng phase rotation tester, no? So ipapakita ko sa inyo na clockwise yung ating na-create na 3-phase na delta dito sa ating 3-phase banking na ginawa. Okay? So dapat may makikita nyo rito na mag-green itong clockwise kasi itong red counterclockwise yun. Okay, so tingnan natin. Ito kasi ito kasi, no, dapat ang kulay nito naka-red, yellow, tsaka blue. Kaya lang, ito na kasi yung wire na nakasama dito para dito sa probe, no? Kaya, ito na, gamitin natin. No? So, sige pang buwan. Yellow, green, so 1, 2, 3. Ayan, so para makita nyo na naka-green. Clockwise yan, clockwise. So, ibig sabihin, nakapag-create tayo ng delta system ng 30 volts na clockwise yung phase rotation. Kasi kailangan natin i-adapt kung ano yung 3-phase rotation system ng client. Okay, kasi kung mababaliktad natin yon, mali, ano, naka-counterclockwise sila, tapos ang ginawa natin ay clockwise, mag-e-error tayo pagpasok ng grid kasi mag-i-indicate yan sa inverter na grid phase wrong. So magkakaroon ng fault yan, magkakaroon ng error. Kaya kung makikita ninyo dito, naka-off grid pa lang yan kasi tinatap pa natin yung source natin doon, ano, sa grid. Ngayon, ito yung master 3, yan, master 3, master 2, yung master 2 yan, at master 1. So pag nag-setting tayo sa master 1, ayan, lahat na yan susunod na yung ibang master. So pwede rin gawin ito sa 3-phase banking, pero tigta tatlong 16 kilowatts. So tatlong 16 kilowatts sa isang phase, ibig sabihin noon gagamit tayo ng 9 pieces, no? 9 pieces na 16 kilowatts, kaya aabot ng 144 kilowatts yun na single phase, pero magiging 3-phase yung output. Okay.
So, hapon, kagaya nito, ang paggaganahin na lang nila ay yung mga nasa labas na ilaw at very selected na lang yung aandar na motor, kagaya ng para sa tubig. Kasi pag araw hindi pwedeng walang electric fan ito mga to kasi mamamatay yung mga yan. Ang dami yan, mga RTL, no? Ready to lay. Mga RTL. Kaya mangyayari during daytime, pwedeng mag-charge sa battery tapos yun, gagamitin niya rito. So simultaneous, simultaneous magkaroon ng production, then dadalhin niya sa charging para sa battery at yung sa mismong consumption niya. So may kita yun, naka-normal na yan lahat yun nga lang, wala tayong grid supply. So yun mga ka-solar, umakyat ako dito para may ipakita na tapos na rin itong nasa taas, no? At ito ay 88 pieces na solar panel, no, na 615 bawat isa at ang brand nito ay Trina, no, or Trina solar panel na 615 na yung maximum power. So ito yung predominantly exposed na orientation kaya dito natin nilagay. So kanina na test na natin ito at dumaan na rin sa rapid shutdown at tinest din natin bawat isa kasi bago tayo mag-power up, tinetest muna natin yung voltage kung tama yung polarity kasi doon mo makikita once na okay yung voltage pero doon sa tester mo kung may makikita ka negative, ibig sabihin mali yung polarity noon. So all done, okay na yon yung mga testing na yun, mga pre-power up requirements, no, bago mag-power up nga. Kaya nga pre-power up, no, ay ginagawa natin yon bukod pa doon sa continuity testing. So okay naman na, nakapag-produce na tayo ng 3-phase system na Delta, 230 volts na yung lumalabas doon. So ayan mga ka-solar, up and running na, no? Tapos na tayo mag-test at na-connect na rin natin sa Wi-Fi. Eto na, may logger na tayo. Ayan, makikita natin yung inverter. Ayan, makikita din natin, dapat tatlo ito. Yung quantity maging tatlo, hintayin lang natin. Magiging tatlo yan. Pero sa logger, tatlo na kasi yan, ang quantity. Ayan, so magsisync lang yan. At merong load tayo, tingnan natin sa overview. Ayan, 3.1. Ayan, 3.1 na ngayon ang load nya. Kasi mga naka-off na yung mga electric fan. Ayan, mga ilaw lang ang umaandar. So ito na yan, naka-solar na yan. At makikita natin dito, ayan yung supply niyan, 234, 233, ayan. Halos balance yung voltage, no, yung voltahe. Ayan, so makikita natin yung inverter dito, tatlo na. So nauuna yung Master 3C, pangalawa yung Master 1A and Master 2B. Ayan. Gumana na rin yung ating automatic transfer switch dun sa taas. Ayan. So machi-check din natin pagdating sa Wi-Fi logger. Ayan, makikita natin bawat isa. Tapos yung lahat ng batteries. Ayan. So tingnan natin yung 6 na batteries. Nandito yan, active yan. Ayan lahat. Lahat yan kasama na rito. Ayan, na-connect na natin lahat kasi ng Wi-Fi kaya makikita natin bawat isa. Ayan, so battery 1. State of charge niya. So state of health 100%. 51% ang SOC. Ayan. So tingnan natin doon sa master kung kumonek na yung kanyang charge and discharge limit kasi pagka ang charge limit natin ay 160 bawat isa times 6, dapat makita natin 960 doon sa LIBMS niyan. Kung 230 naman ang discharge current, dapat makita natin na 1380. Okay, tingnan natin sa master ngayon. Dito sa battery, ayan.
Ayun, tama oh, 960 and 1380. Ayan. So, activated. Ayan. Ayos, kasi ano master niyan. So, okay na. Good to go na. So, maraming salamat sa panonood. At usap ulit tayo sa susunod na video. Muli, ang inyong kasal, RC Solarens.